Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa aking bagong segment, Ang Take Ko, Attack ni Attorney Ricky Tumutorgo. Ito po ang aking bagong segment. Marami po kasi sa akin nagtatanong, Attorney, anong take mo dito sa isyung ito? Attorney, anong take mo dito sa pangyaring ito? Kaya gumawa na lang ako ng regular na segment, Ang Take Ko ni Attorney Ricky Tumutorgo. Napapanood po ito sa Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel natin. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo. Papanood rin po tayo sa Attorney Ricky Tumutorgo Facebook page. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. O ito mga kabunyog, mga kababayan, araw-araw nyo po itong subaybayan. Regular po ito, Ang Take Ko, Attack ni Attorney Ricky Tumutorgo. Pag-usapan natin itong interview kay dating Senate President Franklin Drilon. Sa Billionaire News Channel, in-interview si dating Senate President Franklin Drilon. Alam naman natin si dating Senate President Franklin Drilon, o tawagin na lang natin Drilon ha, hindi natin paggalang, kundi masyadong mahaba pag dating Senate President Franklin Drilon. Okay? Si Drilon, respetado ito. Kinikilala ito na mataas na official ng Liberal Party. Kahit hindi na siya napaka-aktibo pa sa Liberal Party o sa oposisyon, pero pinapakinggan pa rin ang kanyang mga posisyon, ang kanyang mga advice o kung anong kanyang masasabi tungkol sa mga usaping politika, lalo na sa partido ng Partido Liberal. Kaya sa interview kay Drilon, sabi niya, dapat, sabi niya, kung talagang gustong matalo si Sara Duterte, dapat magkaisa ang mag-alyansa. Ayon kay Drilon, dapat mag-alyansa ang administrasyon ni PBBM. Dapat mag-alyansa saka ang Liberal Party at ang oposisyon. Kung talagang ang gusto ay matalo si Sara Duterte. Yan ang yan yung malinaw na sinabi ni Drilon. Kasi si Drilon, sabi niya, kailangan dito, pragmatism. Hindi dito pwede yung masyado kang idealistic. Kung masyado kang idealistic, hindi mo sasang-ayunan ng alyansa ng Liberal Party o ng oposisyon at ng administrasyon, mananalo si Sara Duterte. Kaya sabi niya, ang dapat na isipin dito ng Liberal Party, ng oposisyon ay pragmatism. Pragmatic na politika ang sinasabi ni Drilon. Kung talagang gusto ay matalo si Sara. Kinikilala kasi ni Drilon na seryoso na at mabigat ang laban kay Sara Duterte sa 2028 kung hindi ito mai-impeach at kung hindi ito matatanggal para hindi makatakbo sa 2028, kailangan malakas ang lalaban dito. Magiging malakas lang ang kalaban nito kung magsasanib ang Liberal Party at ang partido ng administrasyon ni Marcos. Yan ang hayagan, direktahang sinabi ni Drilon. Kaya lang, sabi ni Drilon din, tinanggap niya rin ang katotohanan na madaling sabihin na dapat mag-alyansa ang Liberal Party sa Marcos administration para at labanan si Sara. Pero sabi niya rin ni Drilon, madaling sabihin yan, pero siyempre medyo mahirap gawin. Kasi nga, matagal na panahon na ang Liberal Party at ang Marcos ay magkalaban sa politika. Alam naman natin na ang Liberal Party identified yan sa mga Aquino. Ay ang Aquino, matagal ng kalaban yan noon pang panahon ng Marcos. Kaya sinabi rin ni Drilon, tanggap niya rin na hindi madali. Bagamat sinasabing dapat, pero hindi madaling magbuo ng nasabing alyansa. Kasi nga, yung history ng Liberal Party at ng Administrasyong Marcos
ng Marcos ay lagi itong magkalaban sa matagal na panahon. Kaya lang, yun na nga, ang sinasabi din ni Drilon, kaya lang kung kailangang kung gusto talagang matalo si Sara, kailangang maging pragmatic. Itabi muna yung mga pagiging magkalaban ng dalawang kampo. Yan yung sinasabi ni Drilon. Kung ano ang magiging desisyon, kung pakikinggan ba si Drilon ng mga leaders ng oposisyon kasama na ang si Liberal Party, hindi pa natin alam. Pero sabi ni Drilon, dapat bago matapos ang taon ay may ano na, mayroon ng development yan kung magbubuo man ng alyansa. Kasi papasok na ang 2027. Kaya ayon kay dating Senate President Drilon, itong 2026 crucial ito. Kasi kung magbubuo ng alyansa, ngayon dapat na 2026, lalo na bago matapos ang 2026, ay mabuo na yan. Dapat ngayon pa lang may mga preliminaries na ng mga pag-uusap. Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan, yan yung hayagan na sinabi ni dating Senate President Franklin Drilon na isa sa mga pillars ng Liberal Party. Wala pang reaksyon dito ang Malacanang, wala pang reaksyon ng ibang leaders ng oposisyon. Ito ay kalalabas pa lang na paliwanag ni Drilon sa interview sa kanya sa Billionaire News Channel. Ayan mga kabunyog. Kaya sigurado, hihingi na naman dyan ng reaksyon sa iba pang leaders ng oposisyon. Sigurado, pag-uusapan na naman yung statement na yan ni dating Senate President Franklin Drilon. Lalo na nitong nakaraang mga araw na mga ilang pagkakataon na si dating Vice President Leni Robredo ay nagkita sa kasi PBBM sa Naga City. Pagkatapos noon, ilang araw lang matapos ang pagkikita sa Naga City, nagkita na naman sa Malacanang. At itong mga pagkikitang ito ay tinitingnan ng mga nag-uobserba sa politika na parang mga panimulang mga hakbang para sa pagtatayo ng pagki-create ng trust o tiwala, kumpiyansa bago sa formal na pagbubuo ng alyansa. Pero siyempre, tama yung sinabi ni dating Senate President Franklin Drilon, marami rin ang nagre-react. Isa dyan sa alam nating nagre-react sa ganyan, yung leader ng Tindig Pilipinas na apo ng dating Presidente Cory Aquino, pamangkin ni Pinoy, si Kiko D. Si Kiko D ay isa sa mga leaders ng civil society ng Tindig Pilipinas at siya mismo sinabi niya hindi siya sang-ayon na mag-alyansa ang Liberal Party o ang oposisyon sa Marcos. Kaya medyo hati ang oposisyon sa usaping ito. Kaya lang siyempre, mabigat din yung statement ni Drilon kasi leader nga siya ng oposisyon. Kinikilala siyang isa sa mga pillars ng Liberal Party. Kung mangyayari nga ba itong sinasabi ni Drilon, abangan natin. Mga kabunyog, mga kabayan, ito namang si Harry Roque, sus naman. Itong si Harry Roque, kung magsalita naman, akala mo. Ang sabi kasi ni Harry Roque, lalo na daw ngayon na magulo sa Middle East, hindi daw kaya yan ni PBBM, ni Marcos. Ibigay na daw muna kahit itong panahon na may problema sa Middle East, ibigay na daw muna ni Marcos kay Sara Duterte ang presidency, ang pagka-presidente. Kumbaga, na muna, si Sara na muna ang humawak ng pagka-presidente. Ibigay na daw muna ni PBBM. Kasi seryoso daw itong nangyayari sa Middle East, hindi naman daw to kaya ni PBBM, si Sara na daw, ang humawak muna. Ano yan mga kabunyog, mga kababayan, ano ito mga kabunyog, parang naano na si Roque. Sabi ni Roque,
May sabi dito, Roque, hinimok si PBBM na temporaryong ibigay ang pagkapangulo kay VP Sara sa gitna ng tensyon sa Middle East. Ang tindi nito ni Roque ah. Ha? Mga kabunyog ano? Akala mo naman, sabi niya, kiusap kay Marcos Jr. sa kabila ng putukan sa gitnang silangan, pakibigay po maski panandalian ang kapangyarihan ng tanggapan ng presidente kay Inday Sara Duterte. Ah, sekretary nga lang ng DepEd. Sekretary lang ng DepEd, wala namang nagawa si Sara Duterte, naging palamuti lang sa DepEd. Ah, tapos ito pang seryosong bagay na ito. Ah, ano ano 'yan? Baka gamitin pa ni Sara na pagkakataon 'yan para makapaglustay na naman ng pundo ng bayan. Baka kamo ganyan, Roque. Ito namang si Roque, ano na 'to? Ano na? Anong tawag doon? Ano? Ano na? Yung matagal nang nangangarap ito na mapwesto si Sara. Ang dami ng pagkakataon, paulit-ulit ito. Si Marcos daw, si PBBM, wala nang kakayahang mamuno. Ibigay na daw kay Sara. O ngayon na naman, mayroong crisis na nangyayari sa Middle East, kaguluhan. Kahit daw temporary, ibigay na daw muna kay Sara. ha? Ang problemahin nyo, Roque, paano malulusutan ni Sara ang impeachment? O ngayon pa nga lang, niraratsada na ng Kamara, ng Justice Committee ng Kamara, niraratsada na. Paano nyo yan malulusutan? Antitindi. Pinapanood natin yung mga grounds ng impeachment, yung mga binabanggit ni Congresswoman Leila de Lima, talagang suportado ng mga ebidensya. Suportado ng mga ebidensya, mabigat. Kaya hindi ano pa lang 'yun yung third impeachment complaint pa lang 'yan. Yung fourth impeachment complaint pa na in-endorse ni Congressman Benny Abante at saka ni Congressman Pauli Ortega, mabigat pa 'yon. Kasi yan yung suportado ng majority ng mga kongresista. Kaya yun ang problemahin nyo, Roque. Akala mo naman ang galing ng si Sara Duterte. Yun nga ang tindi ng mga ginawa ni Sara. At least dito, maganda nga itong nangyayari ngayon sa impeachment na ito ni Sara eh. Dahil dumaan dito sa Justice Committee, nagkakaroon ng hearing, linalabas yung mga ebidensya. Linalabas yung mga grounds at saka anong basihan ng impeachment. Doon kasi sa unang impeachment ng 2025, fast track mode yun eh. Kumbaga dahil may more than one-third na ng perma ng mga kongresista, direct pa nang dinala sa Senado. Kaya lang, dineclare ng Korte Supremang unconstitutional. Dapat daw mayroon pa ring due process. O sige, ngayon dumadaan sa Kamara, sa Justice Committee, doon binubusisi. At ilalabas yung mga mga ebidensya laban kay Sara. Actually, pag nag-hearing sa susunod na mga araw, bubuksan ang bank accounts ni Sara, ipapatawag si Madriaga, iimbitahan din si Sara. Yun. Matindi yan, mangyayari sa susunod na mga araw. Yan ang pagkaabalahan nyo, Roque. Huwag yung nangangarap ka ng gising na ibigay na daw ni PBBM kay Sara ang pagka-presidente dahil daw mayroong kaguluhan sa Middle East. Hindi daw kaya yan ni PBBM, si Sara kaya daw yan. Sos, ang nagagawa ni Sara magbiyahe. Maglikwat siya. Yan yung nagagawa ni Sara. Sabi nga ni Yussi Claire Castro, kung maglalaban si Leni Robredo at si Sara, ang laban niyan, aksyon versus makasyon. Si Leni Robredo, aksyon. Si Sara Duterte, makasyon. Pero ang lakas ng loob ni Roque na manawagan na ibigay na daw muna ni PBBM kay Sara ang pagka-presidente kasi hindi daw magagawa ni PBBM na maaksyonan ang problema na dala ng kaguluhan sa Middle East. Ang sinasabi ni Roque, si Sara, kayang-kaya yan. Kaya si PBBM daw, tinatawag pa si PBBM na bangag,
walang magagawa yan. Kawawa naman daw yung mga kababayan natin sa ibang bansa. Kaya kiusap niya daw kay PBBM, ibigay na lang muna ang pagka-presidente kay Sara. Matindi. Matindi rin itong si Are Roque, nangangarap ng gising. Akala mo naman ang sinasabi niya ay magaling nga. Kung katulad sana ni dating Vice President Leni Robredo, puwede pa. Nung Vice President si Leni Robredo, talagang makita mo na kaya niya. Ay si Sara wala, biyahe dito, biyahe doon. Ang magaling si Sara maglustay ng pundo ng bayan. Ano bang sinasabi nito ni Roque na parang si Sara kayang tugunan yang problema na yan sa Middle East. Sus. Anyway, mga kabunyog, mga kawayan, itong Deputy Prosecutor ng ICC na si Mami Niang, in-interview ng Rappler. Mga kabunyog, in-interview ito ng Rappler at talagang prangkahan nilang tinalakay, prangkahan na tinanong itong si ICC Deputy Prosecutor Mami Niang, tinanong ni Lian Buwan ng Rappler tungkol doon sa lumabas na sa Pilipinas na sinabay kasi doon sa hearing sa ICC, nag-press con si Attorney Levy Baligod saka si Mike Defensor kasama yung dating 18 na dating ex-Marines ay na dating mga Marines. Na di umano, isa sa mga na sinabi nila na ang ICC daw ay parang nabayaran. Nabayaran daw ito. Kasi yung mga pumunta ditong investigators umano ng ICC ay nakipagkita kay Trillanes at kila Boying Rimulya. At si Trillanes daw ay binigyan nila, sabi ng mga dating Marines, ng $2 million. In-encash daw, ipinagpalit daw nila yon. Dalawang maleta daw yon, yung isang maleta 56, yung isa pang maleta 56 million pesos. Tapos ang naging kapalit nun, $2 million. Binigay daw kay Trillanes. At ito daw, perang ito, ay binigay malamang sa mga ICC investigators na pumunta sa bansa. O ngayon, tinanong si ICC Deputy Prosecutor Mami Niang tungkol dyan. Ang sagot ni Mami Niang, Deputy Prosecutor Mami Niang, sabi niya, intimidation. Deliberate intimidation. Kumbaga, ang purpose talaga niyan, kumbaga, sinabay sa hearings ng ICC para ma-intimidate o maharas, matakot. Kumbaga, tinatakot, ini-intimidate ang mga prosecutors ng ICC. Inaakusahan ito na bayad, na ito'y mga corrupt na tumanggap ng suhol galing sa gobyerno ng Pilipinas para ito ay ma-intimidate. Kumbaga, ma-distract sa nangyayaring hearings kasi itinaon ng kampo nila Baligod at ni Mike Defensor ang presko nila sa panahong may hearing sa ICC. Kaya sabi ni ICC Deputy Prosecutor Mami, ano pa bang reason niya? Bakit nila isinabay? Ibig sabihin, i-intimidate sila. Pero ano daw yan? Isang malaking kasinungalingan ayon kay ICC Deputy Prosecutor Mami Niang kasi ang ICC ay may pondo. May pondo sila galing sa mga miyembrong bansa. Ito ang nagko-contribute ng mga panggastos ng ICC. Kaya yung mga pagbiyahe ng mga investigators ng ICC, kung pumunta man sila sa Pilipinas, sagot yan ng ICC. Hindi kailangang sagutin yan ng gobyerno ng Pilipinas. At lalong hindi sila tumatanggap ng hindi sila corrupt ayon kay Mami Niang. Hindi sila kaya kasinungalingan niya yung kumakalat na sila'y tumanggap ng suhol. Kaya sabi ni Mami Niang, dahil yan ay intimidation sa party nila, ini-intimidate sila, yan ay obstruction of justice sa ilalim ng Article 70 ng Rome Statute. Parang dito, pinapatanaw na ni ICC Deputy Prosecutor Mami Niang na posible silang gumawa ng kaukulang hakbang dito kila Baligod at Defensor at sa 18 na mga dating Marines umanong ito.
Kasi ito ay malinaw na pag-intimidate at pag-obstruct sa trabaho ng ICC na pinagbabawal sa Rome Statute, obstruction of justice. Kahit hindi ka involved doon mismo sa war on drugs ni Duterte, pero dito isang kaso pa yan na hiwalay na pinarurusahan din sa ICC. Kaya ano ito mga kabunyog mga kabayan, abangan natin kung anong mangyayari dito kila Baligod. Tungkol dyan. Pinakita pa naman nila yung pictures ng mga ICC, mga investigators. Pinangalanan pa. Siyempre malalagay sa alanganin ang mga investigators na yan ng ICC. Isa pang issue na tinanong kay ICC Deputy Prosecutor Maminyang ay yung kaso umano ng Pilipinas, kaya yan binibigyan ng pansin ng ICC dahil daw wala nang ibang kaso ang ICC na hawak. Pag wala nang ibang kasong hawak ang ICC, puputulan na ito ng pondo. Yan, ang sabi naman ni ICC Deputy Prosecutor Maminyang diyan, hindi nila pinupursige ang kaso ng Pilipinas dahil wala na silang kaso. Sa totoo lang, sabi ni ICC Deputy Prosecutor Maminyang, mas gusto nga nilang wala silang kasong hawak. Kasi, siyempre pag wala kang kasong hawak, mas maganda nga yun. Kumbaga, ibig sabihin nun, maganda ang takbo ng mundo. Kasi sa ideal na mundo, ibig sabihin kung maayos ang mundo, walang mga patayang mangyayari na katulad ng crimes against humanity, genocide, war crimes. Karumal-dumal na mga krimen umano ang nililitis nila. Sa totoo lang, ayon sa kanya, ang gusto nila sa mundo ay walang ganong mga kaso. Kasi karumal-dumal na krimen yan, crimes against humanity, genocide, war crimes, mass murders, hindi dapat mayroon yan sa mundo. Kaya lang, bakit nagkakaroon ng mga kasong ganyan? Dahil sa kakagawa ng mga taong talagang nagiging dambuhala na pumapatay ng maraming tao. Kaya may kaso sa ICC. Pero kung ang mundo ay maayos, wala sanang mga kasong ganyan ang ICC. Kaya hindi nila gusto yan, ayon kay ICC Deputy Prosecutor Maminyang. Kaya lang dahil may mga nangyayaring ganyan, tulad na nangyari nga sa Pilipinas, maraming napatay, hindi naman pwedeng hindi umaksyon ang ICC diyan dahil yan yung mandato nila. Ayan, maganda yung sasagot ni ICC Deputy Prosecutor Maminyang. Anyway, mga kabunyog mga kabayan, yan po ang ating Ang Take Ko, Attack ni Attorney Ricky Tumutoro. Magandang araw. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.